So mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa sa mga nakikinig ng pag-aaral salita ng Diyos ngayong umaga, araw ng linggo. Isang mabuting bagay po na ating ginagawa bago tayo magpagamit sa Panginoon sa araw na ito ay salubungin natin sa pag-aaral at pag-awit para sa Kanya. At sa umagang ito, ang devotion po ay nagmumula po dito sa lugar po ng Door of Faith, Taiwan, Miaoli, dito po sa Chunan, sa pangunguna po ng Pastora Neverisa Masaredo. Sige po, bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay umawit ng isang awit. Ang pamagat po ng awit ay Aking Jesus. At kailanman Diyos na di nagkulang, salita niya ay tiyak at hindi kukupas. Aking namalas, pag-ibig niyang wagas, sa biyaya sa'kin nagligtas. Niyakap niyo ako, kaya lahat ng walhati at karangalan, kapangyarihan at pagsamba sa'yo iaalay, sa'yo ilalaan aking pag-ibig, aking Jesus. Aking sandigan, matibay na kanluran, sa bawat panahon palaging maaasahan. Espiritong banal, pangakong aagapay, sa lakas niya'y matatagumpay. Inibig, niyakap niyo ako, kaya lahat ng walhati at karangalan, kapangyarihan at pagsamba sa'yo iaalay, sa'yo ilalaan aking pag-ibig, aking Jesus. Inibig, niyakap niyo ako, kaya lahat ng walhati at karangalan, kapangyarihan at pagsamba sa'yo iaalay, sa'yo ilalaan aking pag-ibig,
aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kagaya po ng aming inawit, kung paanong pinili nyo kami, inibig nyo kami, at kayo rin po yung Diyos na tumulong sa amin upang kami ay makapagpatuloy. Kaya ang karangalan, ang pagluwalhati ay tanging sa inyo po lamang. Salamat po sa inyo sa umaga pong ito. Ano man po yung mga nakita nyong mga pagkukulang namin, mga nasalita, naisip na hakbangan na hindi po sangayon sa kalooban nyo, patawarin nyo po kami. Linisin po kami ng iyong mga pangyarihang banal dugo. At sa oras po na ito, sa aming pag-aaral, inaasahan po namin kayo po, Holy Spirit, ang siyang patuloy na kikilos sa aming kalagitnaan. Maging sa lingkod nyo na gagamitin ay maihayag, O Diyos, ang nais niyong sabihin sa umagang ito. At sa mga makikinig pa, Panginoon, sa FB Live po na ito, sa mga darating pa na oras at panahon. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Ibigay ko na po sa magsasalita kay Sister Icon Las Punya. Purihin po ang Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Hesus. Pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito at sabayan niyo po akong makipagbukas sa 1 Peter 1 verse 2. Sa unang Pedro 1, talatang 2. Amen po. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay never abandon your purpose. Sige po, basahin po natin ang sabay-sabay. Ano man po ang ating salin. Ang salin po ang aking babasahin ay ang Biblia. Pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Hesukristo at mawisikan ang kanyang dugo. Biyaya at kapayapaan nawa ang inyo'y sumagana. Amen po. Sige po, hayaan niyo po nabasahin ko rin po sa NLT version. God the Father knew you and chose you long ago, and His Spirit has made you holy. As a result, you have obeyed Him and have been cleansed by the blood of Jesus Christ. May God give you more and more grace and peace. Amen. Salamat sa Panginoon. At tayo na po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At hayaan niyo po na himayin natin ang bersikulong ang verse na ito, 1 Peter 1 verse 2. Sabi dito, God the Father knew you and chose you long ago. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos ang simula at wakas ng mundo. Amen. Paano? Kaya nga hindi ka pa isinilang, kilala ka na ng Diyos. Kaya nga hindi ka pa nakita ka na ng Panginoon, nasusunod sa Kanya. At alam na rin ng Diyos na sasampalataya ka sa Kanya. Kaya maalala nyo noong panahong namumuhay pa tayo sa makamundong bagay, ay may nag-iingat na sa atin. Amen po. Naniniwala po ba kayo doon? Na kahit nung nasa dating buhay tayo ay may nag-iingat na sa atin. Kaya lang, hindi natin matukoy kung sino yun. Kasi nga, hindi pa natin kilala ang Diyos. Pero ramdam natin na iniingatan tayo ng Panginoon. Amen. Hindi pa tayo isinilang, ay pinili at inibig na tayo ng Diyos. Kahit alam ng Panginoon na sa ating pagsilang ay tunay na mamumuhay tayo sa kasalanan. Salamat sa biyaya ng Panginoon at hayaan niyo pong makipagbukas pa tayo sa Romans 5 verse 8. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Amen. Tayo yung magandang bunga ng Romans 5:8. Naniniwala po ba kayo? Nabunga tayo ng Romans 5:8. Mga lingkod na tayo ng Panginoon ngayon at
kabahagi na tayo sa kanyang ministeryo, ang mangaral ng salita ng Diyos sa buong mundo. Amen? At mayroon ngang kilala din na lingkod ng Diyos noong unang panahon na pinili ng Panginoon nung nasa sinapupunan pa lang siya. Natatandaan po ba natin? So, ang buhay po ni Jacob, mababasa natin sa Genesis 25 na nasa sinapupunan pa lang si Jacob ay pinili na siya ng Diyos. Even po kahit siya yung mas bata doon sa kambal. Kaya nga kahit nakita na ng Panginoon na pag silang ni Jacob at paglaki niya ay magiging mandaraya siya, pero andoon na pinili siya ng Diyos. Kaya nga, sa lahat ng bagay, wala tayong may pagmalaki sa Panginoon. Kasi siya yung pumili sa atin, kahit nga doon, makasalanan pa lang tayo, ay pinili na tayo ng Panginoon. At sabi po sa Efeso 1 verses 4 to 5. Sa Ephesians 1 verses 4 to 5, bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Dahil sa pag-ibig niya, noong una pa itinalaga na niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Amen. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, pinili tayo ng Diyos ayon sa kanyang layunin at kalooban. Kaya lahat po tayo ay alang-alang sa masaganang biyaya ng Diyos. Mga kapatid, never abandon your purpose. Pinili ka ng Diyos. Huwag nating ipagwalang saysay yung tagumpay ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Dahil hindi na po muling ipapako ang Panginoon para sa ating kaligtasan. Kaya huwag po nating sayangin. Ang muling pagbabalik ng Panginoon ay paghuhukom na po, mga kapatid. Paghatol na po, mga kapatid. Kaya ingatan natin yung kaloob ng Diyos sa atin ngayon. Kaya gaano man kahirap ang sitwasyon natin sa mga panahon na ito o sa mga darating pa na mga sitwasyon na talagang mahihirapan tayo, piliin pa rin po nating makapanatili sa presensya ng Diyos. Amen po. Dahil ang pagkapili sa atin ng Panginoon ay hindi nagtatapos sa salitang pinili lang. At bahala ka na after, hindi po. Ang pagpili sa atin ng Diyos ay package po yan. Tulad ng binasa natin doon sa 1 Peter 1, sa ating teksto ay 1 Peter 1 verse 2 ay nakapackage po yun. May kalakip na gabay at pagsama ng Diyos hanggang sa huling panahon, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Andoon na lahat ng binasa natin sa 1 Peter verse 1 ay nangyari na po yun. Tinapos na po ng Panginoong Jesus. Kaya, di ba po, nung binasa natin ay past tense na po siya lahat. At salamat sa Panginoon, maging yung malingkod ng Panginoong sila Abraham, sila Moises, at sino pa man yung mga hinahangaan natin na mga pinili at itinalaga ng Diyos noong unang panahon ay hindi lang natapos na pinili sila ng Diyos, kundi sinamahan sila ng Panginoon. Hanggang sa huling hininga nila, sinamahan sila ng Diyos. At tandaan natin, iisa lang yun ang Diyos natin. Noon, ngayon at magpakailanman ay hindi po siya nagbabago. Iisa lang po yung sumasama sa atin at nananahan sa atin. So after ng pagkapili sa atin at pagtalaga sa atin ng Diyos kung ano man yung ministeryong ipanagkatiwala sa atin ngayon. At maging anak ng Panginoon, isang pribilehiyo yun at yung pagkapili sa atin at pagkatalaga sa atin ay ito po yung package. So una po, His presence, His Spirit has made you holy. Doon po, lahat po ng puntos na ito ay napapaloob lang po sa 1 Peter 1 verse 2. His Spirit has made you holy. So, has made. Tapos na po Kasi tinapos na nga ng Panginoong Jesus. Bakit po kaya kailangan muna tayong pakabanalin ng Diyos? Bakit po kaya sa tingin niyo? So, basahin po natin sa 1 Peter 1, 15 verse 16.
Ang sabi po dito, banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. 16, sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ang Diyos. So, tinawag tayo ng Panginoon at hindi niya tayo hinayaan na pinili ka lang niya, kundi pinabanal niya po tayo. Pinili, pinabanal. Amen po. Bakit po? Napansin niyo po, ibinalik niya po tayo sa original na pagkakalikha po natin. Pagkakalikha ng Diyos sa atin, na mababasa natin sa Genesis 1:27 na nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. So malinaw po doon, specific pa nga, babae at lalaki, nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kaya, nung pinili tayo ng Panginoon, kailangan niya tayong ibalik doon sa wangis niya. Bago tayo magpatuloy sa ministeryong ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Sabi sa Romans 3:24, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid. Amen? Itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Ito'y regalo ng Diyos. Amen po. So wala tayong pinaghirapan. Amen po. Tandaan po natin, itinuring po tayong matuwid ng Diyos o pinabanal po tayo ng Diyos sa paningin niya. Hindi po para sa paningin ng tao. Amen po. Dahil sobrang layo po ng kaibahan ng paningin ng tao sa paningin ng Diyos. Mababasa po natin sa Isaiah 55 verse 9. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. Amen po. Alam natin yan bilang tao, kapag tayo ang tumingin sa isang tao, sa kapwa natin, kahit kapwa Kristiyano, napakarami nating nakikitang mali. Kaya hindi hinayaan ng Panginoon na tumingin din tayo sa kapwa natin na katulad niya. Magkaiba po. Kaya nga malinaw na sa paningin ng Diyos, naging matuwid tayo. Itinuring tayong matuwid. Yung tipong pagtumingin tayo sa ating kapwa, ay marami tayong nakikitang mali. At yung tingin natin sa sarili natin ay napakatuwid. So, hindi natin maikakaila ang bagay na iyon. Dati po tayong ganon. Pero sa pagpapatuloy natin sa Panginoon, patuloy tayong nahuhubog ng banal na spirito. Pero ang totoo po, walang taong matuwid kahit isa. Ayan po, sabi sa Romans 3:10. At sabi din po sa Romans 3:23, lahat ay nagkasala. Ayan po, at walang sinumang tao na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, doon tayo sa paningin ng Panginoon. Kaya nga pinapayo ng Panginoon na kailangan nating maging kawangis ang Diyos. Kailangan maging likeness tayo ng Panginoong Jesus kasi iba siya tumingin sa tao. Para pag tumingin din tayo sa tao, sa kapwa natin Kristiyano, ay hindi yung mga mali yung nakikita natin. Kasi hindi ganun ang Panginoong Jesus. Amen po. Amen. Naituring lang naman tayong matuwid ng Diyos dahil sa Panginoong Jesus na nakatupad ng buong kautusan. Amen. Yun po yun. Kaya ang tingin sa atin ng Diyos Ama, naging matuwid. Dahil ang nakikita niya sa atin, ang Panginoong Jesus. Kasi nga, nakipag-isa tayo sa Panginoong Jesus. Sumampalataya tayo sa Panginoong Jesus. Kaya, ang nakikita ng Ama sa atin, lalo't pag nananalangin tayo ay ang Panginoong Jesus. Kaya natutugon yung mga desire natin, di ba? Dahil yun sa kanyang anak. So number 2 po, so may result. Mababasa pa rin natin sa 1 Peter 1 verse 2. So may result po dapat mga kapatid, ang pinagpala ng Diyos ay laging may bunga. Amen. At hindi lang ito basta bunga, magandang bunga po ito. Dahil ang puno natin ay mabuti, dapat mabuti rin yung bunga na nakikita po sa atin. So ano po yung una? You have obeyed Him.
you have obeyed Him. Tapos na rin po talagang alam ng Panginoon na susunod tayo sa Kanya. So sa John 14 verse 15, kung mahal nyo ako, sundin ninyo ang aking mga utos. Amen. Bakit kaya pag binabasa natin yung talatang ito na napakaikli lang, pero ang bigat, napansin nyo po? Pag binabasa natin ang John 14 verse 15, kung mahal nyo ako, sundin ninyo ang aking mga utos. Lord, parang mabigat. Alam nyo po kung bakit mabigat? Kasi yung gusto natin, taliwas doon sa kalooban ng Diyos. Kaya naging mabigat at naging mahirap po sa atin. Pero alam niyo po mga kapatid, dapat lang na makitaan tayo ng bunga. Amen. Yan po. Makitaan tayo ng bunga ng ang pagiging masunurin sa Panginoon. Pagiging masunurin sa utos ng Diyos. Dahil ang ugat po ng ating kaligtasan ay dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po? Kaya tayo naligtas dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Sa John 3:16, sa Romans 5:8. Romans 5:8, pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo sa atin. Amen? Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. So dapat ang bunga ng pag-ibig ay pagsunod. Sumunod tayo sa Panginoon dahil naligtas tayo dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Sa pangalawa po, you have been cleansed by the blood of Jesus Christ. So, ang sabi sa 1 John 1:7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Pero malinaw na nabasa natin sa 1 Peter 1 verse 2 na nilinis na tayo ng dugo ng Panginoong Jesus. Nilinis na. Kaya dapat yung 1 John 1:7 ay nakikita na po yun sa buhay po natin ngayon. Amen? Nakikita na po dapat yung bunga, ang pamumuhay sa liwanag at ang pagkakaisa na sinasabi sa 1 John 1:7. Nilinis na tayo kaya dapat nakikita na yun sa atin. Amen? So sa kabuuang mensahe po ng Panginoon, ngayong umaga mga kapatid, ang lahat ng ito ay past tense na po. Tinapos na ito lahat ng Panginoong Jesus bago pa siya umakyat sa langit. Amen? Tinapos na niyang lahat. Pero pakinggan niyo po itong mabuti. Kaya po tayo may pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ang gagamitin natin kung paano tayuan at isapamuhay ang mga bagay na ito na tinapos na ng Panginoong Jesus para sa atin. Sabi sa 1 Peter 1 verse 5, at sa pamamagitan ng pananampalataya nyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. Amen po. Kaya napakahalaga po ng pananampalataya. Kasi yun po yung aakay sa atin. Yun po yung mag-iingat sa atin. Yun kasi yung titignan ng Panginoon kung hanggang saan yung pananampalataya mo. Amen? Kaya nga po mapapansin natin bakit may mga Kristiyanong nakakapanatili at meron namang Kristiyanong tumatalikod. Sa parehong sitwasyon lang naman. Amen po? Pansin niyo po? Dahil hindi po pare-pareho ang antas ng pananampalataya ng tao. Depende po ito sa relasyon natin sa Diyos. Kung malalim ang relasyon natin sa Panginoon, malalim din yung pagkakilala natin sa Kanya. At kung kilala natin ang Diyos, yun yung magpapatibay at magpapataas ng pananampalataya natin sa Panginoon. Para sa lahat ng sitwasyon ay makapanatili tayo sa kalooban ng Diyos. Ayun po. Kaya,
sa last part po ng 1 Peter 1 verse 2. May God give you more and more grace and peace. Wow. Bakit kaya more and more in grace and peace? Inunahan na po tayo ng Panginoon, ano? Inunahan na ng Panginoon yung kaisipan ng tao. Dahil alam ng Diyos ang tao ay pabago-bago. Nagbabago tayo sa bawat sitwasyon. Aminin man natin sa hindi, kahit Kristiyano na tayo, nagbabago tayo sa mga dumarating sa ating mga sitwasyon. Amen? Lalo na kapag sobrang hirap, talagang ang Kristiyano ay may sakit na pagkalimot. Nakakalimutan natin agad, pag mahirap tayong sitwasyon natin, nakakalimutan natin agad na may Diyos tayo na lahat ay kayang gawin. Lahat ng bagay ay kayang gawin. Amen? Kaya tama ang Panginoon eh. We need more and more grace and peace sa mundong ito. Para may sitwasyon man tayong mahirap, payapa pa rin tayo, ano? At salamat sa Panginoon dahil pinapasagana na niya yung biyaya sa ating buhay. Kaya mga kapatid, bilang pangwakas, alang-alang sa dakilang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa atin, do not abandon your purpose. Never abandon your purpose. Mahirap man ang sitwasyon, magpatuloy po tayo sa Panginoon. Yan lang po ang mensahe ngayong umaga. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Sa magandang umagang ito, Panginoon, na sa bawat umaga ay sariwa lagi ang iyong biyaya, sumasagana ang iyong biyaya sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil kilala niyo kami, Panginoon. Sa pagkilala niyo sa amin, Panginoon, kaya sumasagana palalo ang iyong biyaya, O Diyos, dahil alam niyo hindi namin kaya, Panginoon, na mapagtagumpayan ang isang oras, mapagtagumpayan ang isang araw, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos, karapat dapat kayong purihin magpakailanman. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mensaheng nahayag sa umagang ito. Hayaan niyo, Panginoon, na maging hamon ito sa amin, O Diyos, na lahat ng tinapos mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ay matayuan namin, O Diyos, matayuan ang aming pananampalataya, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan niyo ang bawat isa, Panginoon, kung nagkukulang sa pananampalataya, O Diyos, ay humingi pa sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Hanggang sa tumibay kami, Panginoon, hanggang sa tumaas pa ang aming pananampalataya sa inyo, O Diyos. Para makapagpatuloy kami, O Diyos, sa kalooban niyo. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Patuloy pa kayong magpakilala sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Sa mga nagnanasa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Sa umagang ito, Panginoon. Ano pa man po, Panginoon, ang aming gagawin sa buong araw na ito, O Diyos. Sa gawain niyo, Panginoon, kayo, O Diyos, ang siyang patuloy na maitaas, maparangalan, O Diyos. Hallelujah. Dahil ang layunin niyo sa amin kung bakit kami nalikha, Panginoon, ay para maparangalan kayo, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Karapat dapat nga kayong parangalan, O Diyos, at maitanghal, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy kong dalangin, O Diyos, ang paghahari niyo sa aming puso't isipan. Hallelujah. Sa inyo ang buhay na ito, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala ko sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Ang inyong mga lingkod, ang inyong mga anak, Panginoon. Pinagkakatiwala ko sa inyo, O Diyos, ang pag-iingat niyo sa aming mga buhay upang magampanan namin ng maayos
Magampanan namin ang ministeryo yung pinagkatiwala nyo sa amin, O Diyos. Magampanan namin ang purpose ng aming pagkakalikha nyo sa amin, Panginoon. Sang-ayon sa inyong layunin at kalooban, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Karapat-dapat kayong maparangalan sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Patuloy ko pinagkakatiwala sa inyo lahat ng bagay, O Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. God bless po, mga kapatid. God bless po. At dito po kami sa lugar ng Taiwan, sa Door of Faith Yunan po. God bless po. Sa pamamuna po ng aming Pastor Jerome Bautista. God bless.